Alas 7:43 atong pangutan-on kay matay murag kining mga project o flood control projects murag ang atong mga ghost murag ipaninglas Ginoo. Naloko na. Kung yung ubang mga kuan ba kanibang ubang mga politiko magsigig nga ay sangpit anang nga Ginoo sus gabaan bitaw. Pero ang Disaster Risk Reduction and Management Office ang sa province nabalik sa hingpit as department na gyud ang nag-sponsor o naghimo nining baong balaodon, nagbuhi nini, gi-revive ni, patay ni unong katuig. Ang provincial board member nga si board member Tining Martinez. Board, may buntag nimo. Nagbuntag, Oscar, nagbuntag sa nagpaminaw sa imong programa. Yes, Oscar, good morning. Board, Sa ating Kalagan. daghang nalipay sa imong gihimo nga balaodon nga nahimo na gyud nahingpit na gyud balik ang disaster office nga naa na si kaugaling yung budget kay actually board tining ni anha ko sa opisina ng disaster office tulo in town ang ilang building unya dato sa mga tingali buwan to sa Agosto wa pa tumataw ang imong ordinansahon unya ang nahitabo abi na kog ang disaster office preparado sila man pud disaster man pud ay sila diha kay busnot in taon ng atop unya guba kay kuwang pag mga ekipo bultining daghang nagpasalamat nimo na abay budget ani karon sa building lang una og sa personnel kay mura magdili maayo tan-awon nga ang disaster office murag naa po diha ang disaster na abay budget nga ika-rehabilitate ninyo anang maong building. Actually, Oscar, no, to begin with, gumikan ang tubitang pagkitabo sa Yolanda. Every naigi balaod nga nag-ingon nga kada tuig na ay 5% nga igahin para disaster risk management. Muna siya nga diha lang daan sa o dili lang sa ato ang anang departamento karon na nasugdan i-reconstitute na to. Every year or this year gani alone na siya gahin nga mga around 375 million. Anong gamay ra man ni board? Manager. Di ba ang approved budget ninyo is 25 billion? No, based man sa income. Dili man sa approved budget sa kuan, Oscar. So, based sa income sa province, kaning local 5%, income? yes. So dili din accumulation of income from the NTA, National Tax Allocation, o sa province dili. No. Mo na siya. Kung imo siyang mahug na NTA, appeal na siya. Pero dili siya based on the budget. Kaya katong budget nga 25 billion medyo dako sa to. Dako ay 1.2 billion na. Amo parang tukion sa kuan sa umaabot ng mga adlaw ining submit sa atong gobernador sa proposed budget for next year. 26. But as of the moment, ang kanang DRRM naasa na siya capital outlay nga gibutang nga nangilapil diha sa maong ordinansa nga 10 million to start. So katong mong naisgutan nga building, definitely naagit to siya gahin pod para pagpaayo pa si kaso sa mga gamit o pag establish sa ilang opisina usab. Nangutana ko sa mga staff dito board tining kadit kayo. Interrupt ko nimo, I'm sorry. Nangutana ko sa mga staff dito. Okay. Guba ang ilang printer unya ultimong bond paper wala na gani sa tuwa ganitong isang kauban ako sa Office of the Governor kay nangayog bond paper. Unsa naman lagi? Mobitaw yun ang usa sa rason nga nung we really needed to reconstitute, establish the office, DRRM, to strengthen it and to make it more responsive and capable sa paghandle sa mga atimanunon kabahin sa disaster, calamities, mga ingunana, mga challenges nga giatubang nato matag tuig. Unya lisod kayo nga sama na imong naingon unya dili lang sa ingon dihang kutob nga mga office equipment but mismo gyud ang mga equipments nga gikinahanglan nga pag-abag o gani pag serbisyo sa atong mga kaigsunan in times of kanang mga bagyo, mga simbako linog, mga landslide, mga dako kay na nga kwan labi na nga ang atong probinsya usa sa mga disaster prone areas, no? So mo na importante kayo nga
ma-establish. Karon good mura man gud og nahog nga nagsalig pa sa mga DRRM personnel sa mga kalungsuran o sa mga syudad. But we felt nga sa gidakon sa atong probinsya, unya si mapasigarbohon kay tastanan nga kita mo number 1 province outside of Metro Manila. Oo, unya ang ato ang kapasidad, atong capability sa DRRM kanang wa gyud mabutang ta nga wa gyud ingon nga at par with the towns and cities mura wow man sabta nga mo mandar mo tudlo ta nila nga kita mismo nagkahinanglanon sa tabang na imbis kita man on time mo lead. We should be the one leading instead of the one kanang mag-check lang ug unsay mahatag nga tabang nila. We should be the one giving them assistance instead of the other way around. Bultining, kaning 375 million, naa pa ni buhi pa ning maong budget o niya posible ba nga? I'm so sure buhi pag yun na. Siyempre, suma sa atong makita, no? Murag wa pa magyud. Murag nawa na magyud. Sa una, I remember there was a time na nagitoy katong mobile clinic in kaso nga may disasters or kalamidad, pwede ko sa mo-deploy. Unya, natay mga kompleto to mga responders na to. Natay vehicles, natay mga rescue units, no? Na ganitay mga magamit yun na to. In fact, itong pagkita mo sa landslide sa Naga, diha pa man to atong DRRM. Panahon to ni Governor Junjun, Davide? Yes, panahon to ni Junjun. Hay naman ron board katong mga ekipo ha. Wa na gyud to makuan. Matanaw og asa mabitaw na mas may gyud unta mag-inventory si Colonel Pastor. Siya naman roy in charge ana karon sa DRRM. He should probably look into kung naa pa ba to ang mga equipment sa una and if magamit pa ba? Tawag na sad to. He needs to purchase new ones or mag-restock siya or magkuhan siya. Daanaw sa kahit. Basigi po ano to gwak-gwak ginoon board? Balik magyud sinugdanan. Basigi po an to gwak-gwak ron. But anyway, Portining, kaning nahitabo karon nga 375 million. Unya, unsa may plano sa governor sa office kung doon na kay ideya kay human na pasar na ni nabalaod naman ginigbalik. Unsa may ideya sa nag-istorya ba mo with the executive nga atong renovate ang building sa disaster office kay murag luoy man pug kay itong itsura. Murag sana siya i-renovate kay nag-iskot-iskot naman to si ang department head, ang head na to si Colonel Pastor nga they will be reestablishing their HQ para sa disaster risk management office. So I'm so sure nga nanana sila gisabutan niya. Nagka-meeting man sad ni Governor Pam about it and she was very much behind the reestablishment, the constitution of the disaster risk management office. So I think it will be easy to start all over again, no? Pag-atiman sa mga opisina, pagpaligon sa ilang mandato nga kailangan sila nga mapreparar, no? Preparedness, response, ug unsa pa yung mga gikinahanglan nga buhatonon para sa mga opisina. But I think dali ra gyud kay ni siya tanan Oscar kay daghan man siguro ang makatabang nga niini. Given nga ang like I said uban nga mga lungsod are ongoing man gyud ang ilahang pag focus aning preparedness ng disaster risk management office. And then si Colonel Pastor sad murag eksperyensado man gyud kayo tanan pod sa aning butanga. So it's just a matter of really murag pagkuan na lang, pagpalig-on, pagpadungan na lang siguro additional personnel and refresher course na lang siguro sa mga responders. So, kana mo importante board kay tan-aw nako ha. Murag gamay naman lang kaig tao to didto. May mga babae sa pag-rescue. So gani I think as of the moment mga 28 ra na sila na diha nga kuan na kunohay responders but I don't see them that asa ka na sila nabutang karon nga mga opisina kay tungod lagi wa equipo siguro mobilize pag kayog mayo or magamit
So I think they're there lang sa Capitoy, but that's 28. Sa mga lungsod gani, Oscar, they number more than, mga lungsod-lungsod na mas daghan pa ng So, pila man atong di ay mga adto personnel kani sa Kapitolyo. panahon ni Ah? Governor John Davide, pila man di ito yung personnel gyud anang I disaster think office? mga niabot pa na sila almost 50. 50. Almost 50. Sa pagkakaroon, Bortining, kaigo ng 50. Siguro na sa una. I'm not so kwan anymore kung pila din na sila. But, so, kwan maguna, kung naay disaster good, usag yun nga buhaton sa province is to coordinate with the local Yes. disaster risk management office sa mga lungsod na Mm. asa na As na first ay responder. calamity or- yes, mo magito niya magkinabangay. Right now, magod with us, our numbers being smaller than theirs, mura man good, and the capability smaller than the towns and the cities. Lisod mura maikog ta kita mo yung iguk ko to patag sugo-sugo nila imbis kita untay mo. Aritas Bugo, pila man ron ang responder sa Bugo, ang personnel sa disaster office? I think 40 na ang sa Bugo. Unya. Mga 40 na. Component city ra, kumpara rin province 28. Grabe ha. Ako lang eh. So, unsay papel sa provincial board ani, Bortining? In kaso og magdugang og kuan kana na ang disaster Well, office. Disaster personnel? Ang kuan man lang, ang ato man lang gibuhat, Oscar, kanang we gave them the katong based on the memorandum circular sa NDRRMC, no? Mora to atong unya gi-approve sa Civil Service Commission. Mao na to ato ang gihatag nga kuan nga mga plantilla nga pwedeng kabutangan og personnel to start with, because lagi na we don't want to go over the kanabang PS limitations nga gisubay sa NATO. So to start, all lang una na siya, it's understandable the reconstruction. Okay. So, No. Board, kinsa man di ay mo determine sa number of personnel sa kanang sa plantilla. Actually, the disaster risk management department head will recommend to the governor. The governor will check kung kaya ba, with the budget also, unya, kung necessary ba sadya. But for me, right as of the moment na reconstitute pa lang, ang bare minimum would be the best lang una. Kaya para pagsugod yun ba, and then pag-add on lang og necessary personnel, kung gitanaw na yun nga, kuwangan na yun, or gitinanglan na yun. Niingon But si so far, as of the moment, niingon si Colonel Pastor weeks ago, niingon siya nga may unta kon katong pag first reading pa man siguro pag endorso ni mo ning maong balaod nun, niingon si Colonel Pastor nga may unta kon si board member Tining makit-an pod niya ang panginahanglanon sa disaster kanang satellite office usa sa north o usa sa south. Kay i-consider mo ang distance from the provincial capital ngadto sa norte, ingno na to daan bantayan og dito dapit sa may Sambuan ba ala nang Malabuyok kay kwanto kana na ang dito dapit sa south board Tining. Unsa man amenable ba ang provincial board ini muhimo kinahanglan pa ning ordinansa ba? No, I don't think it needs another ordinance. It's just more of trained personnel lang nga mumaan lang po anang duha ka stations. Oscar, ang problema magod, we have personnel but kuwang pa na siya. Kunya, I think they need to be basig ma-reorient ba sila bitaw. Kaya di man good na basta-basta lang natay mga personnel ato din ipadaan dito. I think more or less it's best to determine una og unsay kapasidad, especially in terms of equipment, in terms of preparedness, in terms of capability to respond, rather than bahino na to dayon karon nga kuwang pa ba. Bitaw. Sugod pamanggod, Oscar. Mo pa'y pagturok. Yes. So, doon na ba request si Colonel Pastor diha sa Office of the Governor? Kung doon na lang kay idea Bortining, kay diha mo most legislative side. Wala pa man, maybe makita na nato i-submit niya sa budget for next year. Okay. Anyway, the budget will be submitted, I think, sometime October, because nabasahan na ko sa sumataan, murag si Colonel Pam, nagpagawas naman
initial amount na yan ito. 11.9 billion ra. 11.9 billion. Oh, less than half. That's the figure na lang nakitaan, but we still have to, like I said, ako bang lang pagpanaw, kung sa'yo na sold, kung sa'yo mutang sa mga budget. Board, pero naapay budget karon existing, naapay biling pondo karon. Pwede ba naay request si Colonel Pastor mamalit og mga equipment unsay papel sa provincial board kinahanglan pa I'm sure wala na Wala na. siya. Wala na, that is already kung na basic mangyugay na siya, Oscar, kung nakabutang na siya sa budget, no, generic siya, di naman na kinahanglanon og kuan kanang ordinance or resolution to purchase or to use the funds. Basta nakabutang na daan sa budget kung unsay gamito nun. If dili kayo kanang vague ba, kung klaro lang og unsay pamaliton og nga equipments, then it's okay to proceed to either purchase. Oo. Board tining ako lang ning lakbitan kay murag naamoy papel anin dapita na kay ang ay naputol. Ay. Yar para bay dagang ni grade na pa iyang class iyang schoolmate si Boss Alin Alinio to sa Amerika. Naminaw ron. Wato na to kay i-establish na to ang contact ni board member tining putol. Naputol yun. Sorry naputol yun. Kaya napatoy, umurag na sa papel, ani yun ka ang provincial board kay, board tining, sorry ka, naputol ta. Okay na. Board, Yes, okay. naamoy, murag lagi papel ang provincial board, ani, particularmente ikaw mo'y, kanang uban niya, murag natugrap, ikaw mo'y kugihan, kaya pinmin mong mabasa sa mga balita. Anyway, board, ang kanibitaw, personnel Yes, atong yes. hisgutan nga na, disaster personnel, posible magdugang, pero ang mga nurses na to, sa tanang district o provincial hospital nga among nahibawan, mga GO, kay wa pa kuno'y plantilya sila, tungod kay ang civil service pa yung determine, kin pila kabuok niya ang ibutang kaswal, kay ang GO, di mo na plantilya do, ang kaswal na o ang regular. Bultining, unsay buhaton sa provincial board, aron maka pa-approve nga to Civil Service Commission, aron mahatagan og plantilya ni mga nurses o ubang medical staff. Kuan man sa Oscar, no? Sa una nabuhat naman na, kaya I have been there since the time of Junjun. There was a time na nagsugod naman og set up sa mga hospitals in terms of plantilla, in terms of kanang regular nga mga doctors and nurses serving the different district hospitals. As a matter of fact, it was during the time ni Junjun na nasugdan na yun na ang provincial, ang kanang upat ka main provincial hospitals, Carcad, Bugod, Danao, and Malamban. Those were the four main hospitals na yatiman. So, I would still want to look at the new proposals under the administration ni GovPam, because it's a totally different there's a shift naman to a different organizational structure sa mga hospital, from Junjun to Governor Gwen and karon sa kang Governor Pam. So right now, good, murag usana sa ipresentar nila before the budget call. I was hoping mangani na maybe the governor could maybe call for a conference or a meeting to maybe allow us to gather more data or information sa pamaagi nila sa mga priorities niya, no, for next year. And most likely kana man gyud ang health, mausama gyud na sa iyang priorities, which I also feel nga usama gyud na sa ikinahanglan gyud sa ato ang probinsya karon. So I'm on either depende gyud na sa gobernador ron ug unsay nakita nila nga mga gikinahanglan sa probinsya, especially kanang sa civil service, because it's purely more of an executive manggod na siya nga function or responsibility to look into unsay gikinahanglan sa mga hospitals. And then later on, kung pwede ba sa civil service, di man siguro kaayo mo apil-apil ang civil service when it comes to the structural organization na gid sa mga district hospitals, Oscar. Pero kanang ang mahitabo man ingon sila niingon nga
dili may casual kay wa man gud may plantilya kay civil service may magbuot. Unsa magiti asa No, matani? ang kuanon lang siguro ana, murag ang salary grade lang siguro sa tan-awon ana na to, Oscar. Bitaw Kasi kay dili ba mo over sa mo lagi na usa na sa PS limitations na punta naon. Depende maguna nga usa ang pagpresentar sa budget, especially when it is presented to us by the governor. Sa pagkakaroon, I cannot really discuss it because right now, like I said, imagine ko kayong changes sa budget from 25 billion na imong 11. lagi. Onya, Pero I pero don't ang collection know daw kung is a realistic budget daw kan ni Bortining kay ang makolekta gid sa province accumulation of taxes daw gikas NTA nga to sa local tax collection di anaram ko no dihan napita di man kuno kaabot yung 12 kaya kanang 25 bilyones nga karon nga tuiga nga approve atong last year tungod ang tingali ko no matod pa ha nga mahadlok ko mga board members sa atong panahon na og supak-supak kuntos gwen mo hinungdan nga bisag dili kaabot og 15 bilyones ang makolekta i-approve yung 25 unsa man ni pila man gyud sa inyong nahibaw-an board tining diha kun doon na mo yung mga idea sa figure pila man gyud ay mahimong budget makolekta ang kinatibukan gikan sa nasyonal o sa lokal. well, ang depende man gud na good Oscar good sa well, like for example, sa panahon ni Junjun, mga budget, ako man budget and appropriations chairman, no, mga natos, mga 8 to about 10 billion. No? Panahon ni Gwen, dahil naman ang budget and appropriations chairman. So more or less, gitan-out to siguro nila nga na yung mga incidental income na maabot nga makolekta nila kay daghan di ato gipang change no like for example gi-revise ang revenue sa revenue code sa province no gipasak-an ang real property tax kanya na po yung mga gitan-aw nga mga kolekta si Gov Gwen at that time sa mga kaning mga quarry mga kuan maybe sa kaning nagkuhan sa energy sector na makakolekta siya income na wa makolekta ko in the past and then there were some items po nga gikan sa national na ika-download ko no sa like the universal health nga allocation or funds nga gikuan nga gipang download po so it would be different manggod sa Oscar and mo lagi na nga it goes back to the same thing bang I've always been saying na di magudta ka waton din nato kung masubmit din ang budget we cannot say anything not unless it's already received ba and then it will be referred to the committee magunay usa sa proseso gyud nga di kita kasulti bag unsay nakabutang at right now magud it's really more of just the figure, but we don't know what's in there. So, murag sa pagkakaroon, maybe by October, mas maka-expound na kung maayo, o unsay diferensya, o unsay na-add, unsay na-tangtang. Kada simana mo, sigihan ti kag tawag yun, board. Why problema, Oscar. I'm even better, it would be even better nga makahibaw ang mga tao kabahin. The best. Like, there were mga instances magod in the past nga na misunderstood bitaw ang pamaagi sa budgeting sa province nga labi na kato bitong nahitabo prior to the change in administration nga wa man to matarong og pasabot nga wa man gani maabot sa hawanan sa provincial board, ni-allege na nga aprobahan. Pero kani, like, pareha karon wa pa man takibaw pagani. It's just a figure nga gihisgutan ni Governor Pam, a proposal. We don't know what's in the proposal. So it still has to go through first reading, second reading, third reading. And most of all, it has to be submitted first to the provincial board. So, karon god murag premature pa magstorya ko nimo og unsay diferensya sa una og sa karon kay wa ko magkukita og unsay gipasud og unsay gitangtang pod from the budget before and the budget now but if
GovCom thinks it's a more realistic and a responsive budget, then I'm curious to see kung say kuan because dako gyud ang diferensya gyud. Tinuod, dako kayo, eh. From 25 to 11.9. Wa kabot ka to Yes. nga gikuan og less than 50%. More than 50% ang gislas. Ang kuan karon. Now, kaning mahitabo nga posible ha. Ato ra ni i-expound kuan dan i-discuss daan board. Kay posible maning mahitabo. Now, kung pananglitan dunay mga budget nga napaman ginoon mga sobra-sobra diya, wa pa man na magamit ang uban katong sa Special Education Fund, katong SEF. Naa pa daw to. Unsa may mahitabo daghan kay kuwang ang mga classrooms. Unsa may inyohang naa pa ba kamo pod mismo katong Legislative Assistance Funds. Hain naman to naa may makuha ay bilim nga ang kadtong mga provincial board members nga na-re-elected gawas nimo kay wa man kailabot atong niaging eleksyon. Naa pa ba to? Na mahatag ba? Unsay giingon sa governor's office? Naaman gihapon. Actually, naaman ko, no, as a matter of fact, katong pag-propose atong supplemental budget ng katapusan, katong 300 plus nga supplemental budget, gani, napat ang bulk adto was for the MOOE, maintenance and operating expenses nga rin gani sa provincial board. No, gidungagan to kay hurot-hurot naman, exhausted naman ang mga allocations plus the additional members of the board nga gi-allocatean sa dugdungag. But overall, mo lagi to, karon good before we call mag-budget call, maghayo sad mi og pilay na bilin gud sa katong pag inventory lang og unsay nabilin. I think that will be part of the query sa mga members kung pilay kanang cash balance nga nabilin katong paggawa pag-change of administration kay di ba mura magutog right in between the provincial board did not really want to murabag mo appeal ba kay I think there might have been a problem pag transition namdong kana. Yeah, tinuod. May problema sa transition and I felt that the provincial board being a legislative more of executive man to nga concern issue. Murag wa kayo waton tama lang ni og mulugdang man yung problema. So Ato na murag wa pa gid mulugdang board ha, wa pa mulugdang kay nagluto-luto pag No. I would really like to think na by the time na nigpasal sa inig-deliberate sa budget, may bawaan na nato og unsay status sa panudlanan sa probinsya, tanan-tanan. Apil naman gina dito, inigli na to og unsay gibasihan sa budget para sunod tuig. Murtining, imong schoolmate, ang tuwa sa Estados Unidos, ang monitoron si Boss Allen Alinio, ang yangan is Buki Sunod. Yes. Anak ni Aning Ma'am Susan. Ingin sa, proud ko anak nga akong classmate, akong schoolmate, si board member Tining. Board, Yes. in some other time, manawag mo nimo kabahin sa mga kalihukan problema? ng provincial Anytime, board. Oscar. I've been willing to, why problema? Willing ko nga Magpaibaw sa katawan. Magpaibaw sa mga katawan. Anyway, that is public information. Salamat nimo Board Tining, may buntag. Why sa pa yan, Oscar? Thank you sa nagpaminaw. Thank you kanimo. Si provincial board ex officio member sa provincial board si board member Tining Martinez.